May mga balita ngayon dito sa social media na lumabas na baka itong si Poy Eram ay i-trade ng TNT o mag-request ng trade para mapunta sa ibang koponan at baka daw sa San Miguel siya mapunta. Ayon dito sa reports, mukhang hindi raw gusto ni Coach Eram yung papasok na coach dito sa kanilang lineup at ang balita nga yan ay si Chot Reyes at yan daw ang dahilan kung bakit siya magre-request ng trade. Kung inyong maalala, itong si Poy Eram ay hindi rin nakasundo itong si Jojo Lastimosa na ilang beses din sila na nagkaroon ng pagtatalo. Nakita natin yan doon sa court at ilang beses din yan nasabihan ni Jolas. Kaya baka ito nga ang dahilan at baka ito raw si Poy Eram ay magre-request na ng trade. Ngayon magtatanong siguro karamihan bakit naman siya sa SMB dadalin. Well, kung inyong matatandaan, ito si Terence Romeo, isa doon sa mga top guards ng TNT. Sa San Miguel Beer din binagsak dahil walang ibang team na gustong kumuha dito. Ngayon dito kay Poy Eram dahil may injury siya, baka wala rin magtsatsaga na team dahil ang report, baka 8 months daw na wala itong si Poy Eram. So kung ikaw ay isang team, for example, katulad ng Converge, bakit ka kukuha ng player na hindi ko naman magagamit? Samantalang ang San Miguel Beer, pwedeng intayin ng matagal itong si Poy Eram dahil marami naman silang ibang big men dyan. Kahit injured dito si Poy Eram, pwede naman siyang i-trade basta tatanggapin ng SMB. Dahil nangyari na yun noon sa case ni Anthony Semerad na mayroong injury pero pinayagan ng PBA na matrade. Kung mapunta ito si Poy Eram dito sa San Miguel Beer, magiging malaking bagay yan dahil magkakaroon na sila ng isang player na pwedeng backup center or pwede rin nasabay sila ni Junmar Fajardo. Dahil ito si Poy Eram ay may 3-point shooting. So pwede na si Fajardo sa center, sa power forward si Eram at siya na ang titira ng mga tres. Kumbaga kung hindi nila makukuha itong isang Troy Rosario, pwede nga ito si Poy Eram ang kunin ng SMB. At ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit nito. Yun dito sa lumabas na report sa Basketball Republic, mukhang ito raw si Bobby Ray Parks ay posibleng interesado na bumalik dito sa PBA at maglaro para sa Barangay Ginebra kapag natapos na yung kontrata niya dito sa Japan B-League. Sa ngayon ito ay usap-usapan pa lang at wala pang confirmation. Pero marami ng mga fans ng Ginebra excited sa posibilidad na makuha nila ito si Ray Ray Parks. Pero meron tayong kailangan liwanagin dito. Unang-una may kontrata pa nga itong si Ray Ray Parks doon sa Japan B-League. At hindi pa natin tiyak kung pag natapos yung kontrata na yon, yung rights niya ay mananatili sa Japan o magiging unrestricted free agent na siya. Kung sakaling hindi pa siya maging unrestricted free agent, kailangan tapatan yung magiging offer dito kay Ray Ray Parks. Pangalawa, kung maging unrestricted free agent man ito si Ray Ray Parks at pwede na bumalik sa PBA, ang rights nito ay nasa TNT Tropang Giga. So hindi siya basta pwede maglaro dito sa PBA sa Barangay Ginebra dahil ang rights niya ay nandito. Of course, pwedeng makuha ng Ginebra yan pero ibang sitwasyon ngayon dahil kung totoo yung balita na mawawala na itong si Mikey Williams sa TNT, hindi basta pakakawalan ng TNT itong si Ray Ray Parks sa Ginebra nang hindi makakakuha ng matinding kapalit. Ang advantage dito, sasabihin nga natin, ay nandito sa team na may rights ng TNT. Of course, itong Ginebra nakuha yung rights kay Tony Bishop dahil meron ibang import na kinuha ang TNT, ang Meralco. Nakita naman natin, mahusay yung nakuha import ng Meralco. Yan ang ibig natin sabihin. Kung itong si Ray Ray Parks ay pakakawalan ng TNT, sisiguraduhin nila na makukuha nila ay isang mahusay na kalibreng player. Hindi po pwede yung bench player ang kapalit dito. Kaya tignan na lang natin. Pero ang maliwanag dito ay dito sa mga reports na lumalabas, ito si Ray Ray Parks ay mukhang interesado raw na bumalik dito sa PBA at maglaro para dito sa Barangay Ginebra. Ayon po dito sa lumabas na report mula sa Spin PH, determinate na ng TNT ang kontrata nitong si Mikey Williams. Ang ibig niya sabihin, mukhang malaki ang chance na baka ang player na ito ay maban. Sa ngayon kasi, alam natin na mahaba na yung naging diskusyon nito si Mikey Williams at ng TNT tungkol sa kanyang kontrata at ngayong meron ng Commissioner's Cup hindi pa rin naglalaro at hindi umuwi si Mikey. At mukhang ang gagawing dahilan ng TNT para i-terminate yung contract niya ay sasabihin na gumawa siya ng mga violations. At kung may violations nga ito si Mikey Williams doon sa kanyang kontrata, ito ay magiging grounds para ang player na ito ay maban sa PBA. Tignan na lang natin kung mababan nga ito si Mikey. Posible rin kasi na baka ito ay i-trade na lang ng TNT. Pero syempre, kung may issue na ganyan tungkol sa kontrata niya na legal, magdadalawang isip yung mga teams na kunin yan, maski na ang SMC.
Siyempre nga naman, mahusay na player si Mikey, walang duda dyan. Pero kung ikaw ang SMC, kukuha ka ba ng ganyang player na alam mo na kahit may kontrata hanggang 2025 ay anytime pwedeng hindi maglaro? Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito kay Mikey Williams. Kung siya nga ay tuluyang maban o baka naman at the last moment maisipan ng TNT na gumawa ng trade. Pero tignan natin kung may kukuha pa player dito kay Mikey Williams dahil nga sa sitwasyon dito sa kanyang sinasabi nating kontrata. May mga nagsasabi na posible ito mapunta sa Hinebra o di kaya SMB o Magnolia, pero yun nga lang may risk na baka hindi maglaro. Kaya sa ngayon, abangan na lang natin ang official announcement ng TNT. Pero yung mga insiders mukhang confident na talagang tinerminate na ng TNT yung kontrata nito. At of course, sayang naman kung sa TNT kung mangyari yan dahil pangatlong beses na to. Una, itong kay Ray Parks na wala. Pangalawa, si Kiefer Avena at ito naman si Mikey Williams. Tigi-iba ng sitwasyon yan, pero lahat yun nawala nang hindi sila nakakakuha ng kapalit. May mga nagtatanong ngayon kung ito nga bang Converge ay magtatank para makuha yung number 1 pick sa susunod na season. Marami kasi nagulat yung tambakan ng Blackwater Bossing itong Fiber Xers at umabot pa ng 27 points yun lamang. At dahil dito may mga espekulasyon na lumalabas na baka itong Converge ay tank mode na para makakuha ng number 1 pick. Tandaan natin, bago nagkaroon ng draft, dito sa itong nakaraan na draft, may mga espekulasyon na sasali itong si Justin Baltasar kung sakaling makuha ng Converge yung pick mula sa Terra Firma. Pero nga hindi ito nangyari at ito si Baltasar ay hindi sumali doon sa PBA draft. Kaya ang balita ngayon, ito si Baltasar ay sasama lang dito sa PBA draft kung sigurado na Converge ang may number 1 pick. Kaya tignan natin, baka ito raw ayon dito sa mga espekulasyon ang dahilan kung bakit magtatank ang Converge para makuha yung number 1 pick sa next season. At kung makuha nga ng Converge yan, ay magpapa-apply na ito si Justin Baltasar. Tignan natin kung mangyayari yan dahil syempre alam naman natin itong Terra Firma malamang magtatank din yan. Alam natin taon-taon ganyan na ginagawa niyan pati na Blackwater. So tignan na lang natin, depende siguro kung sino mag-a-apply sa draft next season. Sa ngayon kasi, masyado pang maaga para sabihin na ganyan nga ang ginagawa ng Converge dahil isang game pa lamang yun. Posible na nag-a-adjust pa yung import nila at maski na yung mga bagong players katulad nila Shawnee Winston. Kailangan natin tignan mabuti kung ano magiging action dito ng coach nila na si Aldin Ayo na sinabi naman kailangan maging patient ang Converge dahil meron nga sila mga bagong players at bagong imports at hindi sila dapat husgahan sa isang game pa lamang dahil marami pang pwedeng mangyari. For example, kung sa susunod na laban ng Converge ay manalo sila laban doon sa ibang mga top contenders, matitigil na yung usapan na sila ay nagtatank. So abangan na lang daw ang susunod na maging action nila dito ngayon. Shout out kay Emmanuel Alimon, Edia Garcia, Jonald Malyari, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Rico Olarte, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon at Celino Valles Family, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Juan Mark Cantos, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Donel Santiago, Dexter Domer, pinabati din natin si Ronald Barbosidad, pati na si Jason Mendoza, Dexter Domer, Kagawad Katsakino Dukusin at Enrico at Presi Angsioko.